Okay, let's start with the recap of the day. Okay, at least yung mga pangyayari dito sa Senado. So ngayong araw na ito, dapat mag-convene ng plenary session ang Senado matapos yung last, remember, yung last na session nila ay may walkout. That was last week. Ang nag-walkout ay yung 11-member minority. However, today lumabas ang warrant of arrest sa kasong plunder ni Senator Jinggoy Estrada. So, habang siya po ay tinatrabahong i-perpok sa Senado, nag-antay naman ang minority bloc sa loob ng plenaryo. Yung 13 majority senators hindi po tumuloy sa plenaryo dahil sinamahan nila si Senator Estrada not just during his taking in the Senate, but yung most of them went with him to Camp Crame matapos na siya ay voluntarily sumurrender sa PNP CIDG. Bago ang lahat, nang yon ay nag-press conference muna siya at nangako siya na siya ay maninindigan. Sabi niya, hindi daw siya mag-hideout o mag-stay maglulungga sa loob ng Senado, bagkus siya po ay susurrender o mag-turn over ng sarili niya doon sa CIDG. Ayon kay Senate, nag-issue naman ng statement si Senate President Alan Peter Cayetano at sabi niya sa minority, kung sila po ay talagang para sa kapakanan ng bayan, to let the Senate go quiet. Ibig sabihin, tumahimik muna at hindi muna mag-participate ang Senado habang ganito ang trato sa isang hiwalay na sangay ng gobyerno. Ang minoridad naman ay naiwan sa session hall at matapos ang isang oras na walang quorum ay umalis din. Pero bago sila umalis, sinabi ni Senator Raffy Tulfo na pinatayan daw sila ng ilaw, pinatayan sila ng aircon at ng wifi. Kinikriticize din naman nila ang hindi pag-hold ng plenary session ngayon dahil sabi nila ay boycott of duty. Sabi nila, yun nga lang, hindi nila nasabi yun nung sila naman ang nag-walk out. Ngayong araw din na ito ay isinumiti na ng defense team ang kanilang sagot doon sa articles of impeachment. Official na isinumiti ang mga dokumento at tinanggap naman ito ng Clerk of Court ng 4:35 p.m. Nag-issue naman ng mga notice ang Senate Blue Ribbon Committee at kinumpirma ang kanilang kalendaryo para sa pagdidinig o sa patuluyang pagdidinig nito. At dahil dito sa mga pangyayari sa Senado, dapat dumalo ang presidente ng Vietnam na si To Lam sa Senado, ngunit ito po ay na-cancel na. Originally, dapat may meeting sila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Okay. Now, kanina, about a few minutes ago lang, siguro wala pang isang oras, mayroong nag-post ng komento din sa live natin kahapon na, parang ginanon ako. Ang sinasabi sa akin, parang sinisisi ako na hindi pa ba daw pwede mag-isip ng advance. Okay, we didn't get the turnout that we expected today. Kasi ang ini-expect ng iba, base doon sa strategy, sa possible projected strategies, ay mag-intay muna si Senator Jinggoy sa Senado at mag-conduct ng business sa plenaryo at pagbobotohan yung remote voting. Mukhang hindi naman na talaga in-insist or hindi na ito itinuloy itong strategiya na ito. Hindi pa natin sigurado kung bakit nagbago ng isip si Senator Estrada tungkol dito. Gayunpaman, they maintain their dignity at sumama siya sa CIDG. Ang konting alitan na nakita natin doon sa outside of the plenary, nung nag-argue si Senator Alan Peter Cayetano with Secretary John Vic Remulla. Ang gusto kasi ni Secretary Remulla ay posasan na at arestuhin si Senator Estrada sa loob ng Senado. Nag-insist naman si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi siya arestuhin sa loob. Instead, sasamahan siya ng kanyang mga kasamahan sa Senado hanggang sa labas where he will be turned over to the law enforcement agencies. Okay. Now, why did Senator Estrada go quietly?
O, ayan na si Melay. Ito yung, Ma'am Melay, bakit parang tuwa pa kayo? Sabi niya, sabi mo wag mag-isip na may makulong, tapos ngayon may nakulong talaga. Teka ma'am, anong maitutulong sa inyo kung mag-iisip tayo ng ganon before it happens? Hindi pa po kayo nakinig? Hindi po ba ninyo naririnig na anong magiging maidudulot kung magpapakalat kayo ng despair, ng kawalan ng pag-asa? Gusto ninyo ma-demoralize yung mga kasamahan natin dito kung kayo po ay DDS ha? Kung kayo po ay DDS, bakit ginugusto ninyo na mawalan tayo ng loob? Ang haba pa ng laban. That's number one. What's number two? Bakit? Panalo ba sila? The worst that could happen and most likely is going to happen is no business can be conducted at plenary. Pero tutuloy ang impeachment. Tutuloy ang blue ribbon. O paano tayo talo niyan? Ang iniisip nyo ba na pag nakulong si Senator Estrada, talo na? Bakit? Hindi pa ba mahaba ang laban? Hindi ba may impeachment pa? Hindi ba meron pang laban sa Blue Ribbon? Hindi ba maliwanag na ang laban dito isn't anymore just about impeachment or anything like that, but actually what happens at the Senate Blue Ribbon Committee? Oh, so ano yung pinoproblema po ninyo? Hindi ko naiintindihan why you insist. Bakit gusto po ninyo talo? Bakit parang happy kayo na ganyan? Bakit gusto ninyong mag-insist ng defeatist attitude? Kasi pag mag-prepare, sinong piniprepare nyo, ma'am? Hindi ba tumutulong kayo dun sa kabila? Hindi ba nagkakalat kayo ng kawalan ng pag-asa sa mga kasamahan natin? Una yun. Yung iba pa, paano po yun, ma'am? Mayroong mga strategiya na hindi pwedeng pag-usapan. Pero gusto ninyo merong masasabi sa inyo to comfort you na hindi mangyayari yung iniisip ninyong mangyayari. In the end, we want the same things. Agree tayo doon sa eventual outcome. Pero hindi ako agree, ma'am, na every step of the way, kailangan panalo tayo. Kasi iniisip ninyo, ito na ba ang end of the line? Bakit? Bakit yan po ang gusto ninyo? Well, kung gusto ninyong maghanda, okay lang yan, ma'am. Ang iniisip natin ay bakit mo ipapagkalat yung mga ganyan o yung defeatist attitude para mawalan ng pag-asa yung mga kasamahan natin. Talagang inabol mo pa, no? Nag-post kayo dun sa yesterday, dun sa comment section from yesterday, tapos post pa rin kayo ngayon. Talagang gusto ninyong gusto ninyo talagang ilabas yan. Baliktad po yata, sabi ni Emilio. They can win the war but not the battle. Baliktad. They can lose the battle, but they will win the war. Kasi, look, you don't win every step of the way. That's stupid. No, not man stupid. It might not be a good idea na iisipin mo in everything panalo ka. Sabi ni Parapraxis, in chess, you can't win without losses. Minsan meron kang sinusuko na piyesa. Ito yung point. Kahit totoo pa yung sinasabi ninyo na hindi tayo maka-hold the line, what would be the point kung ahead pa lang tinutulungan mo na lahat ng mga kasamahan na mawalan ng pag-asa and therefore hindi na nila suportahan yung Senate 13. Paano yun? Ken Cayetano hold on to his post since 12-12. Hindi po, 11-11 ang botohan. So, no, you need 13 po to get the Senate leadership. So, hindi ba ma'am, kapag things look darkest, that's when you most need hope. When things look impossible, and at the moment, siguro for most of us, things look impossible dahil hindi natin nakikita ang buong kwento. Sabi nga ng mga religyoso dito sa comment section natin, pagkatiwalaan ninyo yung Diyos, hindi naman lahat ikikwento niya sa iyo. Sabi ni Miss Rain, makakasuhan po ba sila sa ethics sa di pagdalo sa session? Sino? Yung 13 o yung 11? Pareho silang yung 11 last week, yung 13 this week. Although, merong tinatawag na force majeure. Merong tinatawag na justifiable circumstances. So, sabi ni Ma'am Patricia, it's always darkest before dawn. So, ano ba ang gusto ni Ma'am Melay na i-prepare natin? Emotionally prepared? O meron kayong ibang pinaplano? Kasi kung sa plano at sa plano lang, dun sa, what do you mean ba kayo mean minority?
Sabi ni Ma'am Cherry, ang cute ni Atty. Trix Magalit. Her patience deserves its own award. Watching her stay composed is impressive. If I were in her shoes, my vocabulary would have taken a very unprofessional turn by now. Ay, nako. Hindi. Kasi mahalaga na i-explain kasi natin ito. Before every battle, kahit kunwari, ang mga, ang mga sundalo mo, konti, compared dun sa kalaban. Pero lalaban pa rin kayo. Halimbawa, kailangan ninyo na i-slow down yung marauding troops. Kayo, 20 lang. Kalaban ninyo, 3,000. O, anong gagawin? Anong gagawin ninyo? Sasabihin mo pa rin dun sa mga tropa nyo, laban. Okay? Because you're fighting for something much, much bigger than this. And actually, may mga general na alam nila, sasabihin nila, gentlemen, I am putting you in harm's way. Oo, totoo yan. Pero, maipapapunta mo ba yung mga sundalo mo sa ganyang klaseng laban kung demoralize sila? Tatakbuhan ka nila. Di ba? Sabi ni Ma'am Mela, yan nga ang dahilan ma-discourage ang tao instead na mapaliwanagan, sabihin na pinapagalitan. Sinong pinapagalitan nino? Pinapagalitan ba po kita? Yan po ba ang tingin ninyong ginagawa ko? Ma'am, ano naman ang lalagyan ko? Lahat na lang ng sagot ko, hindi pwede sa inyo. Kapag na-explain ko naman yung panig namin, nagagalit ka na sinasabing pinapagalitan ka. Paano ba naman yan, ma'am? Hindi naman po siguro kayo bata. At kakayanin ninyo yung ganitong klaseng salita. In fact, hindi naman kita sinisigawan or anything like that, di ba? Sabi ni Ma'am Sarina, ba't ba kayo natatakot? Ganun naman ang politika. Lalabas talaga sa June 4 ang mga tinatakpan ni Ping, yung pakakaabangan. Malay natin, si Saldi may pa-video na naman, tapos yung mga witness pa. Sabi ni Harris, sabi ni Magnus, when you come for the king, you best not miss. Yan po kasi kalagayan natin ngayon. Kagustuhan nila na ma-checkmate tayo, pero siguraduhin nila. Kasi pag di nila tayo na checkmate, sila ang ma-checkmate. And that is the thing that's going to happen. Wala pa tayo sa counter-attack. Maraming blunders ang BBM admin. Correct. Which is the biggest blunder right now? Yung ituloy nila yung impeachment nang wala silang numero. O, di ba? Can the majority not attend sessions until June 4? I think so. But it better be justifiable. Kasi i-explain nila sa taong bayan bakit wala sila doon. Sabi ni Bill Ryan, art of war po yan. In times of peace, prepare for war. In times of war, prepare for peace. Yun, sabi ni Master Kwento, kailangan lang laruin ng majority ang gustong laro ng minority. Gridlock. Di 2 years walang batas na maipasa. So be it. Ano bang kinatatakutan ng mga katulad ni Ma'am Melay? Talo ba? Hindi. Tablado lang. 11-11 So wala pang lamang. So, bakit? Bakit ngayon pa lang, galit ka na? Galit ka pa sa amin who are just trying to make people feel that there is still hope. Because there is still hope. Kasi nga, tablado lang. The numbers are 11-11. Sabi ni Don't Dream It's Over, pinangangaralan siguro showing the other side of the battle, side planning kumbaga. Lumayas kayo sa live ni attorney, sabi ni Rainier, kung ayaw ninyo yung kanyang explanation. I think they know that. Sabi ni Emily, prayers na lang talaga for the Philippines. Maybe. But ako, ang tingin ko dyan is there is still so much up our sleeves. Sabi ni Jack, di ba attorney, gano'n naman po lagi ang bida, natatalo sa una? Uy, para yung FPJ na formula. Di ba? Sabi ni Kilua, the arrest of Senator Jinggoy, it does not mean natalo tayo. It means that natatakot ang kabila at threatened sa brave 13 senators at mai-expose ang mastermind behind the flood control scandal.
Sabi ni Jumel, may possibility pa ba mapalitan ng liderato sa Senado? No, not until the end. 'Di ba? Unless merong makasuhan bigla ng plunder, malalayo pa. So, chinek nga namin a few weeks ago, yung ilang mga senador ay hindi pa po tapos or yung iba hindi pa po filed ang mga kaso nila. Sabi ni June, is it possible for the Philippine Senate to hold committee meetings and deferring plenary sessions? They don't need to defer plenary sessions kung walang quorum. Well, they don't need, kumbaga, failed. Sabi ni RG, gandang gabi, nagbibida-bida na naman daw si Senator Ping ngayong birthday niya. Confident daw na magkakaroon daw ng bagong liderato sa pagka-SP soon. Pati si Monsod nakikisaw-saw na rin, minority bet nila. Diyos ko, ano pa bang bago? 3 linggo na nga nila sinasabi magbabago ang liderato. Sabi ni Bill Tablado, for the last 2 years of the admin, okay na yan. Favorite number ko pa naman ng 11-11 birthday at kasal ko. Uy, talaga? Patandaan ko yan. Wala po kasing president. Sabi ni Michael, pwede po ba tumawid ang impeachment sa next Congress? Mag-sine die na po. Yes, so after Wednesday. Sabi ni Ma'am, wala. Sabi niya, bago po yata si Melay, hindi po napapagalitan ng mga nagtatanong dito. Pinapaintindi lang ni attorney yung mga dapat gawin o isipin ang trolls po. Hindi pinapagalitan, tinatabla lang talaga. Oo, at walang difference. Dito kasi, kung tunay ka na DDS at talagang tambay ka dito, sasagot ka. Pero ini-expect talaga namin na yung sagot mo ay naaayon sa logic. Ito, sabi ni Josie, hindi na ako nagulat sa revelation ni Attorney Roque na it's the First Lady na tumawag kay Senator Jinggoy. Eh di ko na rin na lang nagulat tayo. Di ba? Sabi ni, don't dream it's over. Nilalagnat yata si Tito Sen, ang tagal na niyang hindi SP. Ay, ayaw nga niyang mag-vacate ng office niya, di ba? Sabi ni Lynn Rose, kung sakali may voice recording si Senator Jinggoy sa panggigipit sa kanya, nalilipat sa minority para hindi siya kakasuhan, pwede ba yung magamit as evidence? Depende kung alam nung kausap niya na nire-record sila at pumayag siya. Pag hindi, hindi siya admissible. Kasi nga, bawal yon sa Anti-Wiretapping Act. Pero pwede naman na si Senator Jinggoy ang tumestigo dyan. Sabi ni Lucky Sprite, baka nagbase lang si Ate Melay sa body language. Magkamag-anak ba sila ni Tulfo? Di ba? Ang tagal ko nang sinasabi sa inyo na may lalabas na balita tungkol dyan. Kaya sinasabi namin, don't forget the frog or lizard. Sabi ni Just Curious, matutuloy po ba yung Blue Ribbon? May magagawa ba minority to stop or stall it? Kasi pareho sila ng number. Ako, ang tingin ko, hindi nila mapipigilan kasi mababa lang ang number na required para sa quorum to conduct business sa committee. Parang 3 lang yata. Okay, may quorum ka na kagad. Naalala ko yan kasi pagka mayroong inquiries, madalas ako nag-a-attend ng inquiries in aid of legislation kasi nagbibigay ako ng expert testimony dyan. Sasabihin na, for purposes of quorum, may dadating na isang senador or parang isa o dalawang senador para ma-establish yung quorum, tapos aalis na siya later on. Sabi ni Life Connect, napag-usapan na po ba tungkol sa sagot ng kampo ni VP sa Senado? Sinabi namin na nag-submit siya ng sagot pero hindi dinidiscuss, hindi gusto ng mga lawyers niya na ilabas o ilitis ang kanilang kaso sa press o sa publiko o sa social media. Ilalabas na 'yan kapag nandoon na sa trial. Thank you kay Lululu. May spinning soccer.
pag nagpalit ang liderato sa BRC, maapektuhan yung subcommittee, yes. Pero sa ngayon, hindi pa kakayanin palitan yung liderato ng committees. Sabi ni Jonathan, hanggat I'm fine si VP Sara, kalma lang ang puso. Sabi ni Verhel, sinadya ko po talagang intayin ng live nyo. Ano na po mangyayari sa impeachment if makukulong marami sa majority block? Sir, panalo na sa impeachment. Kasi ayon sa saligang batas, kailangan ng 16 votes. Kailangan ng 2/3 of all the members of the Senate. So, kailangan makakuha sila ng 16. Kung wala yung 16, wala. Talo. Dismissed. Sabi ni Crystal, sinugod daw si Bunoan sa hospital, sabi ni John Vic, sabi sa breaking news. Baka may plano na yan sila talaga. Baka sinama lang si Bunoan for a while para hindi halata. Well, posible naman po yun. Pero ang hearings po kasi, ang paglilitis po kasi, talagang inaabot yan ng taon. So titignan natin kung anong mangyayari within the next 2 years. So, kung ngayon pa lang sila nagsisi-file ng kaso, edi hindi talaga aabutin. At yung mga ikakaso dun sa iba, titignan natin kung plunder yon o hindi. Pero tama yung sinasabi ninyo dito. Dapat nagagalit tayo, bakit yung mayorya lang ang kinakasuhan? So ito rin yung sinasabi ko. Imbis na mawalan ng pag-asa, umiyak, isipin na talo, isipin, yan na, nakulong na. Ganyan. Hindi ba dapat nung push back tayo? Hindi ba dapat nagpo-post tayo ng ating hindi pagsasang-ayon sa ginagawa ng ehekutibo? Yung pambabalahura pagtatawid doon sa legislature, hindi ko alam kung iisipin ninyo na mahalaga yon. Pero ako ang tingin ko, labag sa saligang batas. Kung hindi tayo susunod sa saligang batas, bakit pa tayo susunod sa ibang batas? So ito, executive na po ang lumalapastangan sa hiwa-hiwalay ng mga sangay ng gobyerno. Pero hindi ba tayo magagalit at magpo-post man lang, maglalagay sa social media ng galit natin? Hindi ba dapat, hindi ba mas constructive po yun? Ipakita natin ang na hindi tayo sang-ayon sa ginagawa ng Administrasyong Marcos, lalong-lalo na pagdating dito sa sa mismanagement o kakulangan ng serbisyo ng administrasyon. Sabi ni Ma'am Isa, ako puro post, puro kaaway. Kailang yun. Bakit? Hindi naman yata masama yun as long as you don't come to blows at walang libel. Sabi ni, isa pa pala yun, sabi ni Jekyll Chan. May pa-privilege speech daw si Speaker pero di natuloy dahil nasapawan sa pag-aresto kay Senator Jinggoy. Pwede. Sabi ni Vin Diesel, ang dami pong pinks na tuwang-tuwa. Samantalang di nila naiintindihan na kalayaan nila mismo ang nakataya din dito. Akala nila porket majority ay automatic na DDS lang ang apektado. Parang yung hindi man lang sila nagalit kay BBM nung sinasabi niya na masyado pang maaga, hindi pa kailangan magplano tungkol dito sa krisis sa langis. O ayan, nung inabot ng higit sa 100 ng litro ng diesel, saka lang sila nagreklamo. Lahat po pantay-pantay. Pagka naghirap ang Pilipinas, kahit yung mayayaman mararamdaman nila. Sabi ni Andy Diaz, naawa ko kay Senator Cayetano, bakit siya ang sinisisi? Sinisisi saan? Ano yung 570 Dali
Yung kay Jinggoy. Sabi ni Rolando Coronel Tantay, hahayaan na lang ba natin ang usaping 570 million? Hindi ba ililitis siya? Bakit sinasabi niyong hinahayaan natin? Hindi ba once the court acquires jurisdiction, hindi na rin po natin pwedeng pag-usapan yan? Pero teka, akala niyo ba na kapag na-charge o inakusahan ang isang tao ng pandarambong, automatic guilty na siya? Ano po ba ang pakay ninyo? Sabi ni Tisay, ako nga, ma'am, block pa ako ni Win Gatchalian at deleted comment ko sa page niya. Tingnan ko, isang FB ko, deleted. Okay, so ganito, kapag may sasagutin kayo doon, lalong-lalo na doon sa mga comment sections ng mga politiko, i-screenshot ninyo para kahit tanggalin nila, i-post nyo yung screenshot sa mga walls ninyo. Gawa kayo ng alternative account. But don't use the same phone number. Sabi ni Kay, may nakausap ako before, sabi niya, kung hindi ka daw nag-resign, milyonaryo ka na daw sana, may maleta ka na din daw. Sabi ko, kaya ka nag-resign dahil may paninindigan ka. Actually, nangako pa nga sila ng ibang mga posisyon. Gusto pa nila akong magpirma-pirma ng kung anik-anik. Sabi ni Worthy, we have a broken government. Baliktad na ngayon yung mga magnanakaw na ang matapang ngayon. Ang mga inosente inuusig. Mayroon talagang mga panahon sa kasaysayan natin na nangyayari yan. Di ba? May mga times na nagiging oppressive. Noon, madali. Kasi mga dayuhan yung oppressive. Pero nung na-turn over na po, minsan, kahit mga kapwa Pilipino ay oppressive sa ibang mga Pilipino. Anong sabi ni si Rizal ba yung nagsabi? There are no tyrants where there are no slaves. So ibig sabihin, kung tinatanggap natin ang karahasan at opresyon na ginagawa sa atin, totoo naman, magiging talaga tayo, magiging alila tayo dahil nagpapakaalila tayo. Mm-hmm. Hindi na yata mag-a-apply ang Avellino versus Cuenco. Kasi, political question. The court hesitated to intervene, citing separation of powers and noting that the election of legislative officers is primarily an internal political matter for the Senate to decide. Yun yung una. Upon reconsideration, the court assumed jurisdiction and clarified how a quorum is computed. The court ruled that an absolute majority of all the actual members of the Senate constitute valid constitutional quorum to conduct business, 12 out of 23, to conduct business and pass resolution. So, bakit nyo ginagamit yung Avellino versus Cuenco? Sino yung nagtatanong? Si Edward. Are you familiar with Avellino versus Cuenco? Will this be applicable to the situation in the Senate now? So, unang-una, wala na pong political question doctrine. So, in the dismissal of the petition, yung isang sinasabing dahilan is political question. Pero upon reconsideration, the court assumed jurisdiction at nag-decide sila on how the quorum is determined. So, ano po ang tinatanong ninyo tungkol dyan? Huwag po all caps. Sabi ni CD Oro, napaka-obvious na ng moves ng gobyerno, nakakapagod, wala naman mangyayari, magrarally. Hindi ko gets, ano po yung sinasabi ninyo? Sabi ni si Kerong Panday, the problem with democracy is kahit yung mga engot, malayong magsalita. Sabi ni Great Wall, attorney, JV just ended his political career. Halos magmakaawa na i-endorse ni PRD and Sara last 2022 at kaya lang nakapasok. Muntikan pang matalo kung hindi pa kila PRD. Ngayon malabo na talaga. Alam nyo, isa sa pinahahalagahan ng Pilipino ay ang utang na loob.
So, ang pagka nagganyan, nagpapakita sila ng kawalan ng utang na loob, lalong-lalo na pinamumuka sa mga tao na gano'n, ay, yes, magkakaproblema talaga siya. Buti sana kung ang laki ng agwat ano, ng pagkapanalo niya. Sabi ni Gino, pwede daw ipahuli ang majority ng minority dahil di dumalo. Eh di, the same will hold true. The majority can also, um, pero pahuli? Sino may sabing pahuli? Pahuli implies that this is a criminal case. So, anong sinasabi? Ano daw ang basis para sabihing mahuhuli? Kasi pwede naman silang ma-ethics case, pero duda talaga ako na maipapasa yun. Sabi ni Rowena, bakit di kaya harasin ng admin si Senator Amy? Huwag naman Amy, ibang kapatid yun. Si Senator Amy. Bakit di haharasin? Buhay pa kasi ang nanay nila. Makakarinig pa rin sila. Sabi ni Tisay, siguro ma'am yan si Senator Jinggoy, may recorded video or audio yan ng mga tumatawag sa kanya para lumipat sa minority. Kasi sabi ni John Vic, kinausap niya na si Jinggoy, binigyan niya ng option, di ba ano yun, alam na yun. Pwede. Sabi ni Ma'am Cherry, wow ha, parang hindi nag-walk out last time. Correct. Sabi ni Ma'am Ann, sobra na, nakakasuka na. Ano ba tingin ng administrasyon sa mga taong mga mangmang na lang? Malinaw naman na minamanipulate lahat to ng BBM. Nakakagalit na. Ma'am, actually ako matagal na akong galit, di pa nila kinukuha si PRD. But until we can convince a lot of our countrymen na tindigan ito at magtungo, magpulong-pulong tayo, I think na wala namang wala namang, kumbaga, hindi naman nahihiya ang mga nakaupo eh. Di ba? Kahit nakakahiya na yung mga inaakusa sa kanila, masama na ang tingin natin sa kanila, they don't stand a snowball's chance in hell in a regular election in 2028. Wala pa rin silang ginagawa. Tuloy pa rin ang kanilang ligaya at ang ginagawa nila ay, yun na nga, ganito pa rin. Di ba? Parang they don't care. They don't really care about the future. Sabi ni Billy, bakit ba nga galir kayo kay BBM? Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin yan. Tama, sabi ni Miss K, lalayo pa ba tayo? Si BBM nga, winalang hiya si Tatay Digong, ang presidente na nagpalibing kay Apo Lakay, tapos binalahura din si Inday. Ang kapal talaga ng mukha, kaya no more Marcos. Correct. Tandaan po natin, hindi lang nawala silang utang na loob, walang isang salita. Budol nga di ba? Nang bubudol. Puro pangako. Anong sinabi, di ba? Yung pinaka-recent lang may ipapakulong daw ng Disyembre. Sana nagpakulong sila nung Disyembre. Bakit nahiya pa sila? Sabi ni Berting, wala na silang galang sa Senado. Ginawa na nilang palengke. Sabi ni Ziven. Hi, Suki. Ba, dito yung pusa ko. Hi, Suks. Sabi ni Ziven, wala naman silang pakialam kahit kahiya-hiya sila. Yun nga, totoo yan. Wala silang kahihiyan sa ngalan ng posisyon at pera. Bien, sinuubo ka na naman. Naku, panahon po ng ubo. Sabi ni Art Owen Barrientos, mangyayari po ba yan na uubusin nilang ipakulong ang mga Duterte lineup? Just asking lang po. Bakit niyo sinasabing just asking? Magtatanong din naman po ako, ma'am. Anong ibig sabihin ng just asking? Ano po ang gusto ninyong ipahiwatig sa mga salitang yon? Pero sa katanungan ninyo, mangyari po ba yung ubusin? Ang tingin ko is, baka hindi. Kasi, ang purpose naman nila is maantala ang Senado, hindi makumpleto ang trabaho, and as long as walang nangyayari, okay lang sa kanila. Hindi ko alam kung tanggap na nila yung sa impeachment. Pero ang tingin ko wala na talagang pag-asang maipanalo nila yon. Ang kailangan nila ay maitigil ang Blue Ribbon. Sa ngayon, hindi ko nakikita na kung magpapakulong sila ng mga senador ay matitigil ang Blue Ribbon. Tutuloy at tutuloy yan.
Ang kailangan lang nilang ayusin ay kung makokontrol pa nila yung outcome nito. So, hindi natin sure. Pero ako, ang tingin ko, at the very least, they will try a little more, pero they might not try so hard ngayon na nakulong na si Senator Jinggoy. Sabi ni Tisa, hindi nila pwede ipahuli lahat. Tama naman. Kasi mawawala naman ng quorum, mas sila ang dapat ireklamo kasi hindi pa tapos quorum at nagsasalita pa si Alan Peter. Nag-walk out na sila. Oo. Call ba ng SP yung kung sakaling hindi sila mag-session, yung calendar. Ang nagko-control ng calendar, parang speaker nga and pro tem. Sabi ni Gino, lokohan na eh. Yung call logs pwede po. Sabi ni Nudge, kahit hindi yung call recording ng pagtawag ni Kokak kay Senator Grabe, Kokak talaga. Pero yung call logs ng phone ni Sen showing the contact details ni Kokak, pwede maging evidence, di ba? Yes, pwede po. Sabi ni Musikerong Panday, sinusubukan ko din magluto ng lauya. Laoya ang tawag namin doon. Sa Tagalog kasi yan eh, that's a Tagalog dish, marikina yan. From the word laoya, laolya, the pot. So laoya ang tawag namin, ang tawag sa marikina, hindi lauya. Ewan ko, baka sa ibang merong laoya kasi sa ibang mga probinsya, pero basically, siya, parang nilaga lang. Pero ang laoya marikina, meron pa ngang inaatsuete pa mapula siya, manamis-namis, galing nga dun sa saging. Tapos magbibiro na naman si Attorney Topacio niyan. Sabi ni Gino, gusto daw magtrabaho ng minority pero nag-walk out nung nakaraan. Correct. Parang nawawala ng credibility yung kanilang declaration na yun. Sabi ni Mafe Cayetano, yung saba, oo nga. Sabi ni Joseph, mas gumugulo dahil nakikisaw-saw ang mga pink, asang-asa at nangangarap na magkaposisyon. Sabi ni Cornish, o kakampink, mataas sa kanila ang milyon kaysa bilyon at trilyon na ninakaw ng gobyerno. Sabi ni Leng, ilang boto po kailangan para ma-approve yung online voting sa Senado? Majority lang po. Sabi ni Vagary, walang bola talaga yung kapatid ng The Good One. Nagkatotoo yung sinabi ni Bendalo Tulfo na may makukulong. Parang alam nila lahat ng plano. Hindi pa ba halata na talagang kakuntsaba nila ang nasa executive? Kaya okay lang sa kanilang ini-invade, nagbabarilan sa loob ng Senado, ganon. No quorum needed to convene BRC to resuming. Quorum in the committee lang po ang kailangan, not in the plenary. Iba yun. Alam naman natin na kung ano ang pakay ng minority ang end ng Team Mamshi and Papshi. Kaya tayo sa eleksyon tayo gaganti and mag-pushback, malala mag-post ng mag-post. Oo, ito ang tingin ko ha. Ganito yon. Ngayon, ang blue ribbon, pwedeng patagalin yan ng 2 taon. O sabihin na natin na mawalan tayo ng majority sa Senado. What is the worst that could happen? Tatapusin nila yung blue ribbon, gagawa sila ng report. Pero pag nanalo na, presidente na si Inday at kontrolado ang Senado ng mga kakampi natin, pwedeng buksan uli yan. So ano yung kinatatakutan natin dito? What are we really afraid of here? Kasi yung impeachment, wala na yan. Talo na sila sa impeachment. So ano ang mahalaga? Blue ribbon. Ano ang worst case scenario natin sa blue ribbon dito? Sa tingin niyo, ano yung worst case scenario dyan? Na ilalaglag lang nila certain select officials, yung mga kalaban nila? Pwede. But that doesn't stop VP Inday when she becomes president from ordering a new investigation. Wala namang jeopardy sa investigasyon. Hindi naman final yan.
No, pwede nga magbukas ng totally new and different na investigation ang Blue Ribbon. O, how about a bigger one called infrastructure investigations o inquiries in aid of legislation on the scandals in infrastructure during the Marcos administration. O pwede nilang i-expand. Sige, kahit abutin sa panahon ni Cory, game. Kung aabutin pa at kung hindi pa nagpe-prescribe yung kanilang mga criminal cases. Sabi ni Berenstein, no ma'am, no Sir Ernie, hindi ko alam. Sabi ni Berenstein, pwede bang hilingin ng minority na ibakante lahat ng positions para di lang matuloy ang BRC? Hindi. Kailangan mo pa rin ng majority to pass a resolution. And that will require a resolution. Tulad nga ng sinabi natin, at 11-11, tablado lang. Walang mananalo on either side. Walang business na ma-achieve. Kaya nga tingin ko, hindi mangyayari yun. Sabi ni Ino, mahirap lang nito, nagpakulong si Jinggoy tapos may titiklop lang sa kanila. Sino may sabing may titiklop? Eh nakita na nga nila, look, even if they join the minority, sa tingin niyo, iuurong yung mga kaso nila, itutuloy yan or hahawakan nila yan. Every time magkamali sila or do something yan, wala silang magiging advantage by moving to the minority. Kaya wala akong nakikitang pag-move. Sabi nga nila, di ba? O si Cheese, gusto niyan mag-speaker. Siya na daw ngayon. Yun yung latest. Sino ba ang nagsabi niyan? O si Cheese na naman daw, balik na naman sila kay Cheese. Dati si Win. Before that, si Kiko. Before Kiko, si Cheese. Before si Cheese, Migsy na naman yata or something like that. Linggo-linggo, meron silang sinasabi na may titiklop at lilipat. Linggo-linggo, nabibigo yan kung may attempt. So, ang tingin ko, hindi. Kasi, inaway na nila tinreten na nila. Tingnan nyo yung mga nangyari. Nagpadala sila ng mga troll armies para pagtawanan si Senator Pia, para insultuhin sila. Sa tingin nyo, hindi nila nakikita yan? Ngayon sila titiklop when there is no more advantage to be had? Bakit? Pagkakatiwalaan pa ba sila pag tumawid sila? There is no benefit. At least wala tayong nakikitang immediate benefit dito. Maliban lang nga kung may palakang tumawag na naman at mag-offer ng something. Pero ito rin, kung may tumawag man na nanggagaling dun sa tabing ilog, mapapagkatiwalaan ba natin? Nambubudol yung mga yun Tingin nyo, magtitiwala ang mga senador sa kanila? Ilang beses na silang binalahura?